Magandang umaga o magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon gusto ko ibahagi naman sa inyo ang mga batayang kaalaman sa diskurso at pagdidiskurso. So I am Brother Joars Alvarez, your teacher from the Cotabato State University. Ano itong tinatawag nating diskurso? I think sa palagay nyo, meron kayong kanya-kanyang ideya kung ano itong diskurso. Ang etymological meaning ng diskurso ay hango sa Latin na salita na diskursos. Ang ibig sabihin, ito ay paraan ng pagpapahayag, pasulat man o pasalita. So, diskursos literally means paraan ng pagpapahayag, pasulat man o pasalita. Nangangahulugan din itong pakikipagtalastasan, ang formal at patuluyang pagsasagawa ng isang mahusay na usapan, dan interaktibong gawain tungo sa mabisang paglalahad ng mga impormasyon. Yun ang tinatawag nating diskurso. Talakayan, pakikipag-usap, pakikipagkomunikasyon, pakikipagtalastasan na hango sa salita o galing sa salitang Latin na diskursos. I think malinaw yan sa ating lahat. Ayon kay Milrod sa kanyang pag-aaral noong 2002, ang diskursos ayon sa kanya ay tumutukoy sa kinagisnang paraan ng pakikipagtalastasan, gayon din naman sa malalim na pagtingin sa mga ideyang inilalahad. Okay? Pakikipagtalastasan, kinagis ng pakikipagtalastasan. Kung ano man yung iniisip, ano man yung nadarama, at ibinahagi ito sa kapwa, inilalahad ito sa kapwa. O maaring pasalita, maaring pasulat. Yon ayon kay Milrod. Bakit mahalaga ang pagdidiskurso? Tingnan nyo ito. Maging mapanuri hindi lamang sa salita, kundi maging sa kulturang nakapaloob dito. So, yun yung tingnan din natin. Sa pagdidiskurso, pakikipagtalastasan, tingnan din yung kultura na nakapaloob dito. And bakit? Para wala kang masagasaan, wala kang masasaktan. Okay? Mahusay na maghinuha ng impormasyon, maring sa kilos or sa gawa. Kaya nga, mag-isip-isip ka. Huwag magpadalos-dalos, lalo na sa pasalita o pasulat. Sa social media ngayon, grabing siraan. At hindi lang siraan, kundi lahat na masamang nararamdaman isinusulat at hindi isinusuri. Tanong, maganda kaya yon? Kayo yung makakasagot niyan. Dan, kritikal na pag-unawa sa pag-unawa ng mga mensahe. Kritikal na pag-unawa sa pag-unawa ng mensahe. Sir, masama bang mag-react o mag-comment? Palagi hindi naman masama. Kasi ang kritisismo, ito ay malaking na itutulong. Pero mayroon tayong tinatawag na dalawang uri na kritisismo. Ano-ano yung dalawa? Baka alam nyo? The destructive at saka yung kritisismong hindi naninira. Yung isa, sobrang paninira. Okay? At saka yung isa naman, yung the positive and the negative na criticism. Kung mag-criticize, kaya nga critical na pag-unawa, kung yung mensahe, maaaring tingnan i-balance. Okay. So yun, kung positibo naman yung pag-criticize, wala namang problema. Ang negatibo, yun yung hitting below the belt. So yun yung problema. Okay. Mahalaga ang diskurso at isinaalang-alang ang sumusunod na dimensyon. Ito yun ha, ang sumusunod na dimensyon at tinatawag itong 4K. Ang konteksto. Anong konteksto? Paano ito naganap? Saang lugar? Sinong nagsasabi? Then cognition. Okay, cognition. Gamit ito sa pag-iisip. Kung ano yung ilalabas mo. Then sa iyong pakikipagtalastasan o komunikasyon at sa kakayahan. So, yun yung dapat isaalang-alang din
sa iba't ibang dimensyon sa pagdidiskurso. Si Noah Webster, kilalang-kilala niyo yun, may sinasabi din siya. Ang diskurso or pagdidiskurso ayon kay Webster, tawag sa paggamit ng wika bilang paraan ng paghahatid ng mensahe. And I think naintindihan naman din yan. Then, verbal na komunikasyon tulad ng konversasyon. Verbal na komunikasyon. Ayon kay Noah ha, pero maaari ding pasulat. Maaari ding non-verbal na komunikasyon. Then, formal o sistematikong eksaminasyon ng isang paksa na ginagamit ng anyo sa diskurso, pasalita man o pasulat. Then, pareho ng komunikasyon. Sabi nga natin, pakikipagtalastasan, komunikasyon ay magkasing kahulugan sa tinatawag nating diskurso ayon kay Noah Webster. Halimbawa, disertasyon tulad ng sanaysay, panayam, artikulo, pagtatalumpati, pasalaysay, at iba pa. So ito yung isa sa mga halimbawa kung saan maaari kang magdiskurso, maaari kang makipagtalastasan, maaari kang makikipagkomunikasyon sa pamamagitan ng mga ito. Okay. Ang diskurso ay pakikipagtalastasan, sinabi natin kanina, pakikipag-usap, o anumang paraan ng pagpapahayag ng ideya tungkol sa isang paksa. Sa kasalukuyan, ano yung mga paksa sa kasalukuyan, especially sa media, of course, nalalapit ng eleksyon. Palaging pinag-usapan kung sino ang tatakbo. Yung iba, nagdeklara na. Okay? Si Pisot, nagdeklara na. Pisot tandem, or Laksot, Lakson ang Soto, or Pisot, Ping at saka Soto. Si Gudo, si Go, medyo nagpaugat pa, pero si Duterte, sabi niya, tatakbo ako ng pagka-vice-presidente para hindi ako makasuhan at ako yung magiging kuwa ngayon. Ayun, yun yung Gudo. Pero ang Go, hindi pa nagdeklara. Si Yorme naman, nagdeklara na at saka niyang katandem si Ong, si Dr. Ong. So, yun yung mga pinag-usapan, mga diskurso, mga paksa sa kasalukuyan, ang eleksyon, kung sino-sino yung mga magraran bilang Pangulo at saka Vice-Pangulo o mga senador sa ating bansa. Yan sa drawing na yan, nagdidiskurso, comics. Kaya noon, during our time, mahilig sa comics, pero kayo mga kabataan ngayon, parang ang comics ay isa ng bakya. Ang comics wala ng halaga. Pero alam na itong comics na ito, ang laking naitulong, especially sa comprehension. Alam nyo kung bakit? Kasi may picture. Tama? May picture. Kasi pag hindi mo maintindihan ang salita, pag may picture, halimbawa ang salitang halik, pag hindi mo naintindihan, tingnan mong picture, ayon, ang comprehension mo nadadagdagan. And I think malinaw yan. Then may dalawang anyo ang diskurso. Sinabi natin kanina, ang anyong pasulat, higit na pag-iingat sa isinasagawa ng manunulat. Sa sandaling ang mensaheng nakapaloob ng isang sinulat sa diskurso ay nakarating sa tatanggap na ito ito'y kanyang nabasa, hindi maaring baguhin ng manunulat ang kanyang sinulat. Kaya nga ayusin kasi ito. Kasi pag nakasulat na, hindi na pwede yung baguhin. Okay? Especially kung nakapublish na yan. Kung ang sinulat mo ay mali, doon tayo magka-problema. Tama ba yung paglalahad mo, ang pagdidiskurso mo? So, yun yung malaking problema. Ang pasalitang diskurso naman, karaniwang naghaharap ang mga participant kung kaya't bukod sa kalagahan ng mga salitang isinasambit, pinagtutuunan din ang bawat kasapi ang ibang sangkap ng komunikasyon tulad ng paraan ng pagbigkas, tono, diin, kilos, kumpas ng kamay, tinig, tindig at iba pang salik ng pakikipagtalastasan na maaaring
makapagbabago sa kanyang mga mensahe. So, the verbal, non-verbal, ang aksyon sa kamay para makumbinsin. Depende yon sa usapin, sa paksang tinatalakay, para mas mahatid niya yung mensahe. Yun din yung kagandahan sa tinatawag din pasalitang diskurso. Kaysa sa pasulat na hindi mo pwedeng mabago. Ito naman, anytime nagkamali ka, pwede kang maghingi ng pasensya o maghingi ka ng sorry o paumanhin. Kung alam mo o naramdaman mo na ang mensahe na nakarating sa kanya hindi kaaya-aya. Okay? But yun ay dalawang anyo ng diskurso. Kaya nga, alam ninyo kung ano yung pagkakaiba. Tingnan natin. Sa pasalita, panlipunang konteksto ang pagtanaw sa presensya ng tagapakinig. At least makikita mo, then walang malay or unconscious sa paggamit ng wika ang nagsasalita. Kasi tuloy-tuloy lang yan. Then isa na alang-alang ang social na setting. At makikilala mo, makikita mo kung sino yung iyong audience. Dan likas na natutunan sa prosesong natural at gumagamit ng tunog o punema. So alam natin yung punema, di ba? Ito ay unit ng tunog. Sa pasulat naman, individual na konteksto sa pagtanaw. Nag-iisa ang manunulat upang gumagana ang imahinasyon sa mambabasa. May malay, conscious na conscious. Bakit? Para hindi talaga magkamali sa paggamit ng wika. Then isinaalang-alang din ang audience. Kung ikaw ay susulat, sino ang audience ko? Babasahin kaya nila itong sinulat ko? Then, natutunan ng isang formal na pag-aaral. Then, gumagamit ng grapema or mga simbolo. Yun nga ang iba't ibang mga titik. Sunod. Ano ang layunin? Or ano-ano mga layunin ng diskurso? Una, na mga layunin ng tinatawag nating diskurso. Makalikha ng imahe sa isipan ng kanyang mambabasa upang maging sila ay maranasan din ang nararanasan ng manunulat. Yun yung una. Susunod, pagbibigay ng malinaw na mensahe ng isang tao, bagay, puok, damdamin o tsurya upang makalikha ng isang impresyon or kakintalan. Dan makahikayat ng tao ng isang isyu o panig. Dan makapagbigay ng isang sapat at matibay na pagpapaliwanag ng isyu o panig upang makahikayat at makaengganyo ng mambabasa o tagapakinig. Alam nyo, mga dear students, mahalaga talaga ito sa atin, ang pagdidiskurso. Ano ay? Gaya sa sinabi, binasa nating layunin, yun yung dapat sundin ng isang guro. Manghikayat ka, mangakit ka, makuha mo yung atensyon. Para of course, yung mensahe na gusto mong iparating ay talagang makukuha at maintindihan ka. Okay? Ako ay umaasa lang din ako kahit recorded lecture ito, na ipadama, na ipahatid, na ipabatid ko pa rin sa inyo ang gusto kong iparating sa inyo, gusto kong itinuro sa inyo para ma-i-apply ninyo ito kung kayo ay magiging guro na. Kaya nga ako personally bilang guro, sabi ko mas madali itong ginawa ko. Recorded, makinig lang kayo, although walang interaction. One-man play, ako lang nagdadaldal. Pero nakita ko pa rin ito sapagkat sabi ko ito yung solusyon sa ating problema sa ating connection ng internet. Okay, sana malinaw yan. Mga kahalagahan ng tinatawag nating diskurso. Binanggit na ito kanina, pero gusto lang nating dagdagan. Ang diskurso ay functional sapagkat sa pamamagitan nito ay nagkakaroon ng ugnayan sa pagitan ng tagapagsalita at tagapakinig, ang manunulat o mambabasa. So, functional, nagkaroon tayo ng ugnayan. Okay, ako nagsasalita ako ngayon at inaasahan ko na ang ugnayan natin, kung marinig ninyo ito, makakarating sa inyo. Kung pasulat man ito, meron man din tayong PowerPoint, minsan malabo, pero at least ipinapahayag. Kaya nga,
Parang nagagamit dito ang dalawang anyo ng diskurso. Pasalita, nagdadaldal ako. Pasulat, may PowerPoint presentation din na makikita ninyo. Kung malabo man, pero at least makikita ninyo, binabasa at ipinapaliwanag din ng guro. Karagdagan, sa pamagitan ng diskurso na paparating ng mensahe ng isang tao sa kanyang kapwa upang siya ay lubusang maunawaan. Sana naman, malinaw ito sa inyo at sana naman, naunawaan din ninyo ako bakit recorded lecture lang ito. Pero huwag kayong mag-alala, bibigyan ko rin kayo ng pagkakataon. Later siguro, baka ang ating final, magkaroon tayo ng pakitang turo. Kasi mga guro man kayo, kailangan. Kaya nga, maghanda-handa na kayo ngayon. Okay? Gamit din ang makabagong teknolohiya sa pagtuturo. Okay? Ang dami ha, hindi lang itong ginagawa ko na recorded. Ang daming mga teknolohiya na makikita o magpapakita ka ng pakitang turo. At well, hindi pa natin gagawin yan later na pag marami na tayong natalakay or halos lahat sa ating asignatura, yung mga subject, yung mga topiko, nakukuha na natin, saka ko na kayo bigyan ng pagkakataon na magsalita din. Isa-isa. Hindi lang ako ang nagsasalita, kundi kayo, ako naman makikinig. Okay? Sapagkat ito, diskurso nga ang ating topiko ngayon. May iba't ibang elemento din ng diskurso. Unang, ito yon. Tingnan ninyo. Ang nilalaman, unang elemento, anong nilalaman? May pagbatid o mahalagang mensahe, may mahalagang impormasyon, may kalamang na mapapakinabangan at makalilibang. So, under yon sa nilalaman. Okay? Sa pananalita naman, pangalawang elemento ng diskurso, madaling maunawaan, may tatlong bagay na makatutulong upang madaling maunawaan ng isang pahayag. Ano-ano kaya yon? Then, maraming gumagamit ng salitang may tiyak na kahulugan. Yun yung pangalawang elemento. Now, meron ding mga paraan ang pagdidiskurso. Alam na alam ko na alam na rin ninyo ito. Kaya parang binabalikan na lang natin or nag-review tayo upang sa ganon, bilang mga guro, ang dami ninyong maalala, ang dami ninyong matandaan, lalong-lalo na pag kayo na ay nasa field, kayo na ay magiging professional na mga guro. Una, paglalarawan. At alam na alam ninyo ito. Or deskriptibo. Pagbibigyan ng malinaw na mensahe sa isang tao, bagay, puok, damdamin o tsurya upang makikilala o makalikha ng isang impresyon o kakintalan. Malinaw yan. Halimbawa, bigyan kayo ng isang, pasulatin kayo ng isang tawag nito, reflection. Ilarawan mo ang iyong ina. So, yun yung paglalarawan ng tao. Halimbawa, sa lugar naman, ilarawan mo ang Cotabato City. Okay. Kung taga Cotabato ka, mailarawan mo ang Cotabato City at dito mo ipakita kung panulat man yun, ang ganda. Kung pasalita man yun, maganda. Sa paglalarawan, kailangan ba yung negatibo? Ano sa palagay nyo? Pwede rin. Pero hindi naman yung hitting below the belt. Pwede rin. Parang balanse man yan. May positibo, may negatibo. Okay? Halimbawa, ang Cotabato City, para sa ibang mga tao, ito ay magulo. That's negative. Ito ay palaging may patayan. That's negative. Pero pwede mong bawiin sa kabilang panig naman. Pero sa totoo lang, ako bilang Cotabateño, hindi magulo ang Cotabato. Isa sa mapayapang lugar ang Cotabato City. Bakit? Ano sa palagi nyo kung bakit? Kasagsagan noon ng gera, napansin ninyo, na wala pang BBL, MNLF noon, MILF. Ano nangyari?
Ang bakbakan ay hindi sa syudad, kundi sa ating kapaligiran. Ang syudad ay hindi ginalaw. Bakit? Nandito mo yung pamilya ng mga commander. Pag galawin nila, sira ang Cotabato. So, mapayapa ang Cotabato kung taga dito ka. O gaya din sa ibang lugar ang Cotabato City. So, yun yung sa paglalarawan ng puok. Okay, damdamin, pwede mong ilarawan, of course. Kung mayroon kang ideya, mayroon kang tsura, gusto mong ipaliwanag, dapat ayusin. Ilarawan mo ng mabuti. Then, ang layunin nito ay makalikha ng imahe sa isipan ng kanyang mambabasa upang maging sila ay maranasan din ang naranasan ng manunulat. Kung ano yung naranasan ng manunulat sa kanilang pagbabasa, parang nararanasan na din nila. Ganon din sa pagsasalita. Kung ano yung naririnig mo, sana ito ay may apply mo rin sa buhay mo. Parang naranasan mo na rin. Halimbawa, pag inalarawan mo ang teorya ng pag-ibig. Pag pag-ibig, pag-usapan, lahat nakaka-relate yan. Pasalita man o pasulat. Okay, yun yung halimbawa ng paglalarawan or deskriptibo. Then, pasalaysay. Ang pasalaysay, ibang term dito, ito yung sa lahat na pahayag sa para ng diskurso, ito yung isa sa pinakamadali. Bakit? Isinasalaysay mo, ikinikwento mo lang. Pagsasalay or pagkukwento, maring sa karanasan mo. Maring sa naobserbahan mo. Okay? At dito isinasambit natin ang mga detalyeng kalakip ng isang particular na pangyayari upang maibahagi sa iba ang mga bagay na nagaganap sa atin o mga bagay na ating nasaksihan. Sabi ko na, nakita mo, isalaysay mo. Kung ano yung naranasan mo, isalaysay mo. At ang layunin nito ay mailahad ang mga detalyeng kalakip ng isang pangyayari sa isang maayos at sistematikong kaayusan. Dan paglalahad. Ang paglalahad, anong paglalahad sa palagay nyo? Ito ay anyo ng diskurso kung saan nagpapahayag isang tao na mga ideya, kaisipan o impormasyon na sakop ang kanyang kaalaman at inihanay ng isang maayos at malinaw na pamamaraan upang magkaroon ng bago at dagdag na kalaman ang ibang tao. Layunin nito maipahayag o makapagbigay ng impormasyon. Naglalahad. Anong katumbas? Nagpapaliwanag. Kagaya sa ginawa ko ngayon, ako ay inilalahad ko ang iba't ibang impormasyon hinggil sa diskurso o pagdidiskurso anumang topiko. Ipanapaliwanag ko sa inyo para naman maintindihan kung ano yung gusto kong iparating na impormasyon sa inyo bilang mga guro sa hinaharap. Then, pangangatuwiran or argumentative. Ito ay anyo ng diskurso na nakatuon sa pagbibigay ng isang sapat na matibay at pagpapaliwanag ng isang isyu, panig upang makahikayat or makainganyo ng mambabasa o tagapakinig. Anong halimbawa dito? Ano sa palagay nyo? Sa debate? Mga tuwiran ka, of course. What about pagtatalumpati? Nangangatuwiran ka ba? Yes, of course. Okay? May isyong usapin. Sa talakayan, nangangatuwiran ka. Okay? At layunin nito ay mahikayat ng isang ng tao sa ang issue or panig. Ngayon, malapit ng eleksyon. Tingnan nyo ang bawat partido. Kung ano yung plataforma nila. Plataforma de gobyerno. Talaga mga tuwiran yan siya. Kaya sabi ni Pacquiao, I want to be the President of the Republic of the Philippines. Wala ka nang makikita na walang mga bahay. Pabahay ang kanyang sinasabi. Sabi ko, kaswerte naman sa mga tamad na walang bahay. Kasi, bigyan ni Pacquiao. Pero, sa pananaw ko naman, hindi yan magagawa. Dapat ginawa na niya yung billion-billion pera pinagawa sa mahihirap. Kasi hindi pa siya luto ngayon. I don't know, kayo. Anong masasabi ninyo?
Pero pag siyang tatanungin, talaga mga ngatuwiran yan, gagawin ko ito. Wala nang kurap, nasa sistema lang. Lahat gawin niya. Pero napansin niyo, lahat naman ng mga presidente, ganon sinasabi. Kaya nga kayo, happy kayo. Si Duterte, only in Mindanao, na maraming nagawa. In fairness naman sa nakaraang presidente, huwag niyong sabihin na wala silang nagawa. For 6 years, si Marcos, kahit negative, daming nagawa. Ngayon, si Pinoy, walang nagawa si Pinoy. Puro lang negatibo. In fairness naman ni Pinoy, may nagawa din siya. Ang mama niya, walang nagawa. Sobra naman. Okay? 6 years, natanggal sila kung wala silang nagawa. Ngayon, si Duterte lang talaga, lahat-lahat na. Sabi ko, pag sure. Pero pag ikaw ay DDS, talaga mga tuwiran ka. Kuha. Okay. Pero tayong mga guru dapat wala tayong kinikilingan. Ano ay? Dapat nasa sentro tayo. Pero minsan, because of our idea sa pagpapahayag, hindi mo maiwasan yon. Kaya nga, that's part sa pagpapahayag. Mga tuwiran, nagsasalaysay, yung nagbibigay ng impormasyon, argumentative, o inilalarawan mo. Sana malinaw yan sa lahat. Then, may mga uri itong tinatawag nating pasalaysay bilang karagdagan. Base sa tumpak or tiyak at tunay na pangyayari, ito yung pasalaysay na totoo at saka pasalaysay na likhang isip. Meron din the fiction and the non-fiction, yung pagkikwento, yung pasalaysay. Kinabibilangan sa mga likhang isip lamang, yung mito, parabola, pabula, may kwento, nobela, at iba pa. Yung katang isip lamang. May kasangkapan din itong tinatawag nating pagsasalaysay. Ang tema, tauhan, pangyayari, at saka tagpuan. Sinabi ko na sa inyo, parang review lang ito at alam na alam ninyo ito. Dan sa paglalahad naman, may bahagi ang paglalahad. Ang simula, ang katawan at wakas. Halos naman sa lahat na sulatin at saka yung sa pagsasalita, mariyang panimula, katawan, wakas. Gawa kayo ng, kahit na yung, I don't know kung nadaanan nyo sa high school, elementary yung sa Filipino sulating pangwakas, formal theme sa English. Doon, sulat mo yung pagpapahayag na yun. Anumang uri. So, mayroong simula, may katawan, wakas. So, yun ang mga bahagi. Dan sa pangangatuwiran naman, may dalawang uri ng pangangatuwiran. Ang pabuod at saka yung the inductive at saka deductive. Diba sa mathematics na ala-ala nyo yung inductive at saka deductive, pabuod at saka syllogismo or the deductive, sinimulan sa particular. Pag inductive, from particular to general. Ang kasalungat naman, deductive from general to specific. And I think marami kayong ideyan yan. Sa pangangatuwiran yan. At sa mathematics, sa logic, at saka ibang mga subject, pag nangatuwiran ka, maaaring gamitin mo itong methods na ito. Yung pangatuwirang ito, yung metodong ito, ang inductive as well as the deductive. Once again, inductive from particular to general, then ang kaniyang sa kabila naman, the opposite from general to particular. Halimbawa, pag mga tuwiran ka tungkol sa isang tao, maaaring mag-general, doon ka sa mauna sa kabuuan ng isang tao hanggang sa kaduluduluhan ng kanyang kalingkingan. Yun yung from general to particular, yung deductive. Then from inductive naman, from particular to general, mayroon din yung kasabihan na ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. That's the specific example of this inductive. From kalingkingan to buong katawan. Same is true with the idea. Malinaw. Sa paglalarawan naman, may iba't ibang uri ang paglalarawan. Ang una ay yung tinatawag nating pangkaraniwang paglalarawan. Nagbibigay laman o nagbibigay lamang ng tamang kabatiran sa inilalarawan. Ginagamit dito ang pangkaraniwang paglalarawan gaya ng maganda, maayos, malinis. Parang panlabas na anyo ng isang tao o bagay.
Dan ang masining na paglalarawan, ang guni-guni ng mambabasa ang pinapagalaw upang makita ang isang buhay na larawan. So mayroon din may mga tao din na sa kanilang paglalarawan gamit ang kanilang malikhaing guni-guni, ang kanilang imaginative, ang kanilang imahinasyon, yung creative thinking nila. Kaya nga ikaw talagang mapahanga ka. Pero guni-guni lang pala yun. Then, ang abstract na paglalarawan naman, ang paggamit ng di literal na paglalarawan, inaaniban nito ng mga idiomatikong paglalarawan. Sangkot ang sariling damdamin ng sumusulat at gumagamit ng mga tayutay sa ganitong uri ng paglalarawan. At saka alam na alam nitong abstract. Idiomatikong pagpapahayag, balat sibuyas, ano pa? Nagdilang anghel, at iba pa. Okay? Then ito, may mga gawain dapat kayong gawin. Hindi ko lang ito ipapagawa sa inyo. At least, pwede sana, pero mas maganda sana ito pag harap-harapan. Pero later, may gagawin lang din kayo. I-send ko lang din sa ating GC. Pero mas maganda itong patalasta sa dyaryo. Gumumpit ng 5 makukulay na larawan or commercial. Ang ganda ito, no? Pwede siguro itong gawin. Gumupit ng 5 larawang makukulay ng commercial or advertisement sa mga pahayagan. Idikit ang mga bawat isa sa bond paper at tukuyin ang mga natatagong kahulugan ng bawat isa. So, may isa din dapat. Pangkat ito, maghanap ng 2 alinmang tula, editorial idikit sa bond paper, sa ibaba, bawat isa, ipaliwanag ang kahulugan nito. Wow! Pwede palang gawin ito. Hindi ito pangkat, ngunit individual. Okay, individual. Dito tayo sa una, yung patalastas. 5 makukulay na larawan galing sa advertisement o commercial. Makukulay 5. Pero 5, medyo mapuno yung inyong bond paper. Kahit na 2 lang, o 2 o 3 makukulay na larawan galing sa pahayagan. Idikit sa bond paper, dan sa bandang huli, isulat yung kanilang natatagong kahulugan. Malinaw yan? So, ito yun. Gawin pala nyo ito, para at least may output naman ito sa patalasta sa dyaryo, letter A. Gumupit. Ito 5 siguro. 2 or 3 makukulay na larawan ng commercial advertisement sa mga pahayagan or mga magazine. Idikit nyo sa bond paper at tukuyin ang mga natatagong kahulugan ng bawat isa. Malinaw yan. So, ito yung isa sa output sa paksang ito. Sana wag kalimutan yan, ha. So, with that, maraming salamat sa inyong lahat. Sana'y natututo tayo at wag na wag kalimutan yung sinasabi kong ating takdang aralin tungkol sa patalasta sa dyaryo. Instead of 5, 3 lang at tukuyin ang mga nakatagong kahulugan ng bawat isa. So, 3 and that's 15 points. Siguro sa pagpapaliwanag ninyo, sa yung tinutukoy nyo kung ano yung nakatagong kahulugan, doon yung papasok. May points din yun, maliban yung sa nakadikit sa bond paper lang, tapos picturean ninyo sa messenger, send mo ninyo sa akin, of course, at makita ko naman yan kung paano yung ipinaliwanag yung nakatagong kahulugan ng bawat isa. So, maraming salamat sa lahat. Sana may natutunan kayo sa paksang ito. God bless you all. Mabuhay tayong lahat.